Okay, we're live. Live na live tayo sa Doc Willie and Doc Lisa Facebook Live. Kamusta sa ating mga followers? May bago akong kasama dito. Ano ang pangalan mo? Lisa. Hindi siya mukhang iba ka ngayon ha. Iba yung attire mo. Iba attire mo. Grabe. So, salamat po sa pag-like. Salamat po sa pag-share. Kung alam niyo, ang topic natin ngayon ay frozen shoulder. Ha? Ang dami kasing sumusulat sa akin, talaga naaawa ko. Ang sakit ng balikat, hindi maitaas. Ang sakit ng leeg, ang sakit ng likod. Tuturuan namin kayo ng solusyon na magagawa nyo sa bahay lang, sa abroad. Baka magko-consult kayo sa doktor, isang beses lang, tapos tuturuan namin kayo. Tulad ng sinabi ko kanina, magdadala. Sige, mag-share mo na si Doc Lisa para marami makanood. Kung may oras pa po, kuha kayo ng isang payong. Ha? Don't worry, simple lang naman yung gagawin ko. Pwede kayo kumuha ng payong, kasama to sa exercise natin. Kung may stick, stick. Kung may payong, payong. Tapos mamaya, kailangan may silya kayo. Ha? Nakaupo. Tapos may silya kayong magagalaw. So ito yung mga props natin para sa ating shoulder exercise. Isa sa pinakamasakit na problema ang frozen shoulder. Yung hindi mo maitaas yung kamay o yung lumalagutok itong shoulder o minsan parang ayaw siya umunat. Hindi maunat ng ganyan. Marami sa kababayan natin hindi na itataas. Bakit? Sobrang trabaho, may dala ng bag, baka na ang daming binubuhat na mabibigat, tumitigas, ha? Itong mga litid dito sa shoulder. So, pwede nyo lagyan ng hot pack. Yung una, pwede nyo lagyan ng hot pack para lumambot-lambot konti. So, ganito na gagawin natin exercise ha. Sa lahat ng frozen shoulder, masakit ng leg, masakit ng likod, pwede rin to. Kahit wala kayong frozen shoulder. Basta nagkakaedad, kailangan nyo to. Okay, sabayan nyo ako ha. Ready na ba tayo? Okay, upo sa silya. Yan, bababa ko konti para kita. Upo tayo sa silya, konting tabi. So, ang first exercise natin ay simple lang. Straight up lang. Yan, tas pa ako konti. Ito lang, simple lang. Okay? Yan. Gawin natin 10 times. Sabay po kayo, maganda yan. Diretso lang yung likod. Straight, 10 times. Huwag muna sobra taas, baka hindi kaya. Warm up muna tayo, warm up. Tapos ng 10 times, pati mga bata, pwede sumabay, side naman. Ganito, 10 times. Parang lumilipad. Subukan nyo, ha? Pag tumunog ang shoulder, bonus yon. Bonus, kailangan isi-share nyo pag tumunog ang shoulder nyo. Yan, no? Pampalakas ng muscle yan. Nangangalay na ba? Kung nangangalay, pahinga muna. Tapos may isa pa ha. Diretso, side, baba. Straight, side, baba. Pampalakas dito ha. Pampalakas. Nangangalay na ba? Warm up po yan. Pag hindi natin nagalaw itong shoulder natin, hindi na natin magagamit yan. Bakit po? Ang shoulder natin may joint yan. Dito ka, Doc Lisa. May joint yan. May humerus yan eh. Tapos may capsule yan eh. So, ang shoulder natin, umiikot-ikot yan ng ganyan. Ha? Yung mga shoulder nyo, mag-comment po kayo, ha? I'm sure iba lumalagutok. Ayaw na gumalaw yung shoulder. Ayaw na gumalaw. Kaya ganyan, na-stretch. Sabay ka, Doc Lisa, sa likod. Yan. Uy, may sexy tayo sa likod, ha? Okay, diretso. Tapos, mag-stretch na tayo. Dito ka, Doc Lisa. Ang pag-stretch natin ay pag ganito. Ito yung famous stretch. Yan. Diretso lang kamay. Yung iba nakababa, iba nakataas. Pero pwedeng ganyan. Stretch. 10 seconds. Pwede gawin ng lahat. Buntis, matanda, bata, walang bawal. 10 seconds lang. Sarap niya, no? Napipil niyo nag-stretch. Mahina lang. Yan. Tapos one more stretch. Kasi sumisikip yung mga litid kaya sumasakit. Kita nyo yung model natin sa likod. Yan. 10 seconds stretch. Okay. Kabila naman. Stretch natin. Ha? Sabayan nyo ako. Basta may payong kayo, mabuti daw. Salamat sa mag-asawa.
pinipili namin kasi yung mga kailangan ng bayan natin. Ito yung isa sa number 1 topic, shoulder. Nagawa ko na yung sa likod, sa kamay, sa ulo, sa leeg, sa tuhod, sa paa. Shoulder naman, kasi napakahalaga ng shoulder natin. Next, gagawin natin to. Shoulder shrug. Yan, Doc Lisa, shoulder shrug. Kailangan ilulusen natin, di ba? Ito yung joint, ito yung capsule. Gusto mo lumuwag siya kasi nagtigas-tigas yung litid eh. Tumigas, ayaw umikot ha. Ganito. Luwagan nyo siya ha. Yan, ibababa ko para makita nyo. Yan, si Doc Lisa. Parang galing kang gym Doc Lisa. Yan. Tapos, after 10 time, lumuluwag yan ha. Pabaliktad naman, reverse. Actually, may isang ikot na maluwag, isang ikot na hindi ako komportable. I think genetic yun eh. Yung ganitong ikot paharap, mas hindi ako komportable. Tapos, alternate. Ito, masarap. Alternate. Merong malaki ang braso sa likod. Hindi, payat lang yan. Dahil lang sa camera. Nagkamali lang yung camera. Okay, pag mataba picture nyo, sabihin nyo kasalanan ng camera. Lahat tayong kasalanan dyan. Tapos, meron pa maganda. Nako, next time tuturo ko sa inyo. Konting sayaw-sayaw. Balancing. Actually, pang waist lang to. Pampaluwag lang yan eh. Dinagdag ko lang to. Yung iba, kaya sumayaw. Actually, hindi ako marunong sumayaw eh. Pero, pampaluwag yan ng hips. Pampaluwag ng hips. Okay. Sarap na shoulder nyo. Sarap na shoulder shrug natin. Tapos, kailangan kasi, ito po napakahalaga, marami sa atin, kuba. Di ba? Doc Lisa, pakita mo yung kuba. Pangit eh. Dapat nakadiretso. Kasi pag kuba, sasakit ang likod, tumatanda, pumapandak, hindi makahinga. Kaya open. Bakit nagkukuba? Tumatanda tayo. Kaya i-open. Para i-open, ganito yung exercise. Open. Ito kamay. Pababa ka ulit. Para makita nyo. Dito, harap ka, Doc Lisa. Dito ka, sige. Para kita. Yan, di ba? Open. Papakita natin, Open. Ito, open. Tapos meron pa tayo isang open pag ganito, Open, clap. Okay. Open, clap. Sige. Open. Sabay po. Doc Lisa. Open. Hold 1 second. Clap. Open, clap. Yan. Palakpakan ng sarili. Lumuluwag ang litid. Lumuluwag ang joints. Yes. Isang clap. Isang check. May tayo mag-share. Clap, Doc Lisa. Clap. 3 more. 2. 1. 0. Yay! Sino ang pinapawisan na? Taas ang kamay. Pawis na kilikili natin. Mamaya, meron tayong exercise pang kilikili. Nako. Ang sarap, di ba? Lumuluwag na yung shoulder nyo. Gagaling na frozen shoulder nyo. Pero syempre, kung malala, ay papatingin tayo sa doktor. Pag sa doktor kasi, minsan ini-injectionan. Minsan, tinetherapy. Okay lang yon. Bless you. Bless you. So, minsan, tinetherapy. Minsan, ini-injectionan. Tapos, babayad kayo ng malaki. Tapos, sandali lang. Okay lang yon. Tuloy nyo yon. Pero, kailangan ginagawa nyo itong exercise. Kasi kung nagpa-therapy kaya nga kayo, hindi nyo naman ginagawa yung exercise, baliwala. Kaya, tsaka maraming frozen shoulder. Yung hindi pa malala. Merong frozen shoulder na talagang ganito na lang. Yun, medyo mahirap yun kasi talagang dikit-dikit na. Pero kung konti lang ang kulang, kung ganito lang ang kulang nyo, hindi nyo na mataas, baka maitaas natin after this video, di ba? Titignan natin. So, yan sitting, shoulder, left side, right side. At next, siguro dagdag ko lang konti kasi ginagalaw natin shoulder, Ito po, maselan lang, sasama ko lang. Kasi neck and shoulder, dikit yan Konting bagsak lang. Yan, konti lang. Konti lang. Kasi iniingatan ko leg Dapat nakaupo, Huwag nakatayo ito ginagawa, baka mahilo.
Pag tumunog, bonus. Hayaan mo tumunog, okay lang yan. Lumuluwag siya mag-isa. Diretso. Next, diretso. Sarap yan, no? Naramdaman yung stretch, di ba? Sige. Pati mga bata, pwede. Lagi nagse-cellphone. Lagi nagse-cellphone, sumasakit ang leeg, ha? Pag cellphone, lagi nakatungo, sumasakit gawin to. Okay? Ayos ba? Ngayon, malapit na yung payong natin. Mamayang konti, gamitin natin yung payong. Ngayon, kailangan ko ng silya. Tatayo tayo at silya, papaluwagay na natin yung shoulder nyo. Ha? Using a chair at meron tayong magandang model sa likod. Ha? Yan, ito yung model natin. Pasensya na, wala tayong model kasi low budget lang tayo. Low budget. O, kita mo bago na tong screen natin, 32-inch. Meron kasi Doc Lisa nagsabi, Doc Willie, ang liit-liit ng picture, hindi ko makita. Doc Willie, gumawa kayo ng mini studio para makita ko. Ayoko naman sabihin, bumili ka ng malaking cellphone para makita mo. Hindi, kaya bumili na lang ako ng malaking screen. Okay, 32-inch yan. Kitang-kita na lahat ng parts, ang linaw-linaw na yan. Mura lang nabili ko yan. Samsung. Okay, so ganito gagawin natin sa kasama nating model. Yan. Sige, Doc Lisa. Gawin niyo po to, ha? Okay. This is a shoulder exercise. Lisa, hawak sa kamay. Pwede kayong kumuha na isang pabigat. O kahit walang pabigat, pwede rin. Sa mga hindi kaya, walang pabigat. Kung meron kayong, try nyo muna walang pabigat. Mamaya na may pabigat. Sige, ito first exercise sa hawak. At, pakita natin yung balikat. Sige, ikot. Yan. Atras ako konti. Ikot. Yan. Okay. Kailangan nagsiswing yung body. Sama ang body. Yan. Okay. Pati ang likod. Ang puwet umiikot 20 times. Sundin niyo po to. Okay. Konting bagal, Doc Lisa, para sa kanila. Yan. Pampaluwag ng shoulder. Next. Sundan nyo, ha. Sarap niyan. Opposite side naman. Opposite side. Yan. Opposite side. Sundan natin yan. Minasage natin si Doc Lisa kahapon. Kita nyo, may pasa-massage. Yan. See? 20 times. Pampaluwag yan, ha? Sinabi ko sa inyo, itong shoulder joint niya. Kamusta, Doc Lisa? May tumutunog ba? Kamusta? Ano ba? Meron, may tumutunog. May tumutunog. Ayan. Lagi kasi nagtatrabaho, lagi nakaupo, yan na nangyayari. Next, gagawin, tapos na sa ikot, Next, Doc Lisa, left and right. Left and right, sige, baba. Baba ulit, left and right, sige. Swing left and right, dito tayo. Dito, yan, sige. Yuko tayo, yuko. And left and right. Sige. Kakabit ko lang to para sa ating left and right. Sige. So, para kang pendulum. Para kang pendulum. Para kang relo. Parang tayong relos. Okay, left and right. 10 times lang. Dahan-dahan. Konting bagal. Okay. Tapos ng left and right, front and back. Yan. Yan. Front and back. Dahan-dahan lang, Doc Lisa. Pag hindi nyo kaya ganyang kaswing, kasi po masakit yung ibang balikat nyo, dahan-dahanin nyo lang. Ha? Pwede nyo mabagal-bagalin. Hindi naman kailangan todo-todo. Ha? Pag hindi nyo kaya yung ganyan. Ha? Lumalagotok, Doc, ang shoulder ko, okay yon. Basta kusang lumalagotok, ibig sabihin, merong problema dito sa capsule mo. Naluluwag natin yung litid. Ha? Okay? Sige, tayo na, Doc Lisa. Tapos, pag sanay na kayo, pag malakas kayo, pwede kayo kumuha ng 1 pound. Pwede rin kayo kumuha ng 1 pound kung kaya nyo. Pero ito, pang-advance na yan Pag-advance na yan Kuha na lang kayo ng dilata o water bottle. Tapos gagawin nyo. Yan, pakita mo, Doc Lisa. Yan. Yes.
Ano pakiramdam mo? Ano ang mas okay sa'yo? Yung diretso? Yes, Doc Lisa. Ano mas okay? Masarap lahat eh. Dapat gagawin natin lahat. Front, back, left, right, paikot, pabalik. Then, yung counterclockwise din, masarap. Pakita lang natin sa kabilang anggulo. Yes. Other hand. Pero sa inyo po, pwede nyo lang gawin sa bad shoulder nyo. Kung ano yung may diferensya. Pero kung gusto nyo, kabilaan, okay din naman. Siyempre, yung isang shoulder nyo, okay, kaya lahat, di gawin nyo. Yung isa, mahina, hindi kaya. So, yun ang hihinaan natin. Okay. Sige. Mas mataas pa lang views pag may model tayo eh. Ayan, hiningal ka na. Hindi naman po kasi shoulder pa lang to. Shoulder pa lang to. Sige, reverse ko. Gamitin na natin ang ating payong. Pahinga muna, pahinga. Salamat sa lahat ng sumabay. Paki-share ang ating video. Napakaganda nitong mga tips natin. Tinuturo to ng mga physical therapists, mga rehab, mga experts. Pinipili ko yung babagay sa inyo. Dami na nanonood sa atin. Doc Lisa, thank you, thank you, thank you. Dito yung model natin. Gagamitin na natin yung payong para sa talagang matigas ang shoulder. Payong-payong. Anong purpose ng payong? Ngayon, kung wala kayong payong, ang tinuturo natin, Doc Lisa, lapit ka para makita ka nila. Okay, puka. Yung iba ginaganito. Kunyari, hindi maitaas. Pinupush up. Try mo, Doc Lisa. Pinupush. Ito yung panghatak. Kaya lang, misa mahirap eh. Ang hirap gawin, no? Mahirap siya eh. Nakakangalay dito, nakakangalay. Pwede yon. Or kung may ibang tao gagawa, may ibang tao magtataas. Sige, Doc Lisa, taas mo nga kamay ko. Pakita mo. Kunyari, ako yung hindi maitaas. Yan, tayo ka. Yan. Pag ganito yung magtataas sa'yo, walang problema. Diba? Sinasobran mo. Hinay-hinay. Sino sa inyo, pag tinataas ang kamay, namamanhid? Namamanhid. Namamanhid dito. Meron ba namamanhid? Mag-comment. Ako medyo namamanhid. Bakit? Nai-stretch yung ulnar nerve. May mga nerve tayo naiipit minsan. Kailangan minamasahe to para lumuwag. Diba yan? Namamanhid. Sabihin, merong matigas dito kaya namamanhid. Pero tuloy nyo pa rin. Mga 10 seconds lang, okay lang. 10 seconds, okay lang naman mamanhid 10 seconds, ibaba nyo ulit. Okay? So, now using the payong. Gamit natin ang payong. Yes, atras ako para hindi ko ito mabangga. So, up and down lang. Ayan. Ba natin to. Yan, may isang kukuha ng payong. Up and down. Bakit kailangan ng payong? Para matulungan yung kabilang mahinang kamay. Let's say, ang mahina yung kaliwa. Para matulungan siya. Ayan, up and down. Up and down. 10 times using the payong. Napakasarap pag may payong. Lagi ako may dalang payong para sa ulan, sa araw, at may pito pa to. Importante ang pito. First aid yan. Next ganito. Yan, Doc Lisa, sabayan mo ako sa payong. Para sa mga shoulders na masikip, ito ang pang-stretch nyo, payong. Ganito gagawin natin. Yung kamay nyo naka-open. Nakaganito siya. Open. Or kung may handle, pwede nakaganito. Dito ka hawak sa handle. Tapos yung siko, nakadikit sa katawan. Huwag hihiwalay. Tapos itutulak ng kabila. Hindi pwede humihiwalay. Yan, mali yan. Mali. Ang pag tinulak mo to, yan, siko lang. Siko nakadikit. Nakita nyo? Ang sarap ng stretch, di ba, Doc Lisa? Nai-stretch ito. Yan. Stretch na stretch. Subukan nyo. Ang pantulak nyo, yung kanang kamay, tulak, stretch. Sige, gawin nyo 10 times. Binabali niya, sinisira niya yung mga, niluluwag niya yung mga litid dito, Niluluwag niya. Lahat ng range of motion ginagawa natin. Yan. 10 times. At napakahalaga, gamit ang payong, palagay natin kamay nyo, hindi nyo maitaas. Diba? Hindi nyo maitaas. Ilang taon nyo na. Pag hindi nyo yan maitaas, habang buhay, hindi na maitataas pag hindi natin aayusin. Dati, ganyan, kaya nyo, pababa na pababa. Ngayon, babalik na rin natin. Yung mahinang kamay, papataas natin.
Naalala ko, let the lame walk. Diba? Yung mga hindi kaya maglakad, papalakarin natin. So, hindi mataas kamay. So, yung hindi maitaas, gamitin ng payong. O, tingnan nyo na. Push it up. Yan. Stretch. 1. Doc Lisa. O, kita kilikili mo. Stretch. 2. Sarap niyan. Stretch. 3. Kita niyo yung kamay ko? Walang effort. Ito, naka-relax lang. Kasi, masakit yung shoulder. Ito yung sample na masakit. Ito yung tutulak yung normal. Yan, no? See? Gawin yung mga 10 beses to. Habang nasa office, gawin nyo to para maitaas. Diba? Ang dami natin na i-stretch sa katawan ninyo. O, taas pa, stretch pa. O, isa pa, stretch. After the stretch, konting shoulder shrug. Diba? Luwag-luwag na muna. Luwag-luwag na muna. Lumuluwag na ang balikat ng bayan, lalo na ating mga mahal na OFW sa abroad. Dami sumusulat sa atin. Naghahanap tayo ng solusyon na magagawa nyo na libre, walang bayad. Nood lang tayo sa Facebook or sa YouTube. Next, Doc Lisa, tatayo po tayo. Gagamitan natin ng ding-ding. Ha? Sabay po tayo. Yung mga may frozen shoulder. Ding-ding naman. Sige. Re-reverse ko lang to. Marami tayong mga props mamaya, Hindi nyo po kailangan bumili nito. Hindi nyo kailangan bumili. Pero papakita ko rin mamaya. Pakita natin ginagawa ni Doc Lisa. Yan ang ginagawa ni Doc Lisa. Ito tayo po tayo. Everybody, tayo-tayo. Punta sa isang dingding. Okay? Yes. Tapos pag nasa dingding tayo, Doc Lisa, lights nga, paki-open. Yan. Ako, kitang-kita na si Doc Lisa. Yan. So, let's say ang shoulder ni Doc Lisa ang masakit. Yang nasa kaliwa. Okay? Tatayo siya sa dingding. Diretso ang paa. At 90 degrees. Okay? So, ang problema ni Doc Lisa, kunwari, hindi niya mataas yung kamay niya. Ang gagawin niya, tutulungan siya ng dingding at magka-climb. Aakyat siya. Parang mga bata naglalaro. Mga bata, gawin niyo to. Doc Lisa, climb with the fingers. Yan. Climbing up. Yan. Oops, masakit na ba? Pag nagka-climbing up, tinutulak niya yung katawan niya papasok. Tulak mo yung katawan papasok. Sige, climbing up. Climbing up. Okay, climb. Kung hanggang dyan na lang, tama na. Kung hanggang dyan lang po ang kaya nyo, tigil na. Let's say hanggang dyan lang, tapos masakit na, tigil na. Ang gagawin nyo, pag masakit na dyan, alam mo anong gagawin, Doc Lisa? Hindi, wag. Steady ka lang dyan. Press the hand on the wall. 5 seconds. Pinipress niya. Pag pinipress niya, tumitigas yung muscle dito sa kilikili. Tumitigas. Tapos relax na. Pag na-relax, lalambot na yan. Climb pa konti. Konti lang climb. Yan. Hanggang mamaya, nadikit na niya. Okay. Nadikit na niya hanggang after 10 seconds na nakadikit, ibababa, dahan-dahan, climb down na rin. Doc Lisa, climb down. Ayaw natin biglain yung shoulder. Diretso lang ang kamay. Climb down, climb down, climb down, climb down. Tapos baba na yung kamay. Sige, baba na. Okay. Sige, ang ganda ba ng exercise natin? Pakita mo ulit, last. Ganyan So, tinataas dahan-dahan. Yes, gamit ang dingding at pinupush ang katawan. Akit mo ulit para makita ng kababayan natin. Kung hanggang saan lang kaya nyo, kung hanggang dyan lang kaya nyo, okay na. Huwag natin pipilitin. Kung hanggang dyan lang, tapos press down, plus yung ibang exercise, tapos taas. Tama na yan. Kung kinabukasan, kaya nyo mas mataas pa konti-konti, baka kailangan nyo ilang araw. Yes. Okay? Next, Doc Lisa, yung surrender style naman. Sige, sa gitna ka. Ito yung model natin. Ito yung human muscle. So, okay, dalawang kamay, surrender. Dalawang kamay. Yan. Kaya nyo ba nakasurrender ng ganito? Yung ibang may frozen shoulder, hindi sila surrender ng ganito kasi hindi nila maidikit. Pero ang maganda po sa ganitong exercise, nagagamit natin yung dingding para madikit yung katawan natin.
madikit yung katawan natin sa wall. Ano masasabi mo, Doc Lisa, sa ganitong exercise? Pag hindi mo kaya, pwede mo munang itulak. Yan. Let's say hindi mo kaya. Let's say itong kaliwa, ayaw dumikit. Sige, pakita mo, ay dumikit. Sige, ang wall, likod sa dingding, ipupush mo yan. Push it. Yan, push. 10 seconds push para lumuwag yung kilikili niya dito. Okay, so dalawa. Open ulit. 10 seconds. Yan ang gagawin ninyo, ha? Hanggang dingding lang yan. Ang goal natin, maging perpendicular, 90 degrees. Yan ang normal range of motion. Sige, baba na, Doc Lisa. Mabuti bagong ligo ka. Di ko naman naaamoy dito. Kamusta po? Ayos ba? Malapit na gumaling ang shoulder. 70% healed na tayo. Gagawin natin 100% healed hanggang matapos ang video. Sige, Doc Lisa. Lalabas daw siya. Ano naman itong papakita mo sa aming magandang exercise? Buksan ang pinto. Kunin ang cellphone. Tingnan nyo. Humawak sa wall. Yan na. Stretch to po. Napakasarap nitong stretch. Kaliwa, kanan. Nakadikit sa wall. Tapos, press your body konti. Hanggang dyan lang. Kita mo, pinipress niya, Press the body. Medyo lampas yan, Doc Lisa. Yan. Hanggang dyan lang, ha? Wag naman ipasok yung katawan. Baka mabali yung shoulder. Hanggang ganyan. Kamusta ang stretch, Doc Lisa? Ang sarap ng stretch niyan. Mababa na talaga ang shoulders nyo. Hanggang ganyan lang, ha? Ayan ang warning ko sa inyo. Up to perpendicular lang. Sarap na sarap si Doc Lisa. Tama na. Hanggang dyan lang. Okay. 10 seconds gagawin. Pwede 2 beses, 3 beses. Pampaluwag ng ating shoulders. Yan, ha? Nakita nyo na yung exercise. Ito yung mga niluluwag nating litid, Papakita natin dito yung mga iluluwag natin. Ito yung mga niluluwag natin, ha? Bago ko pakita yung napakagandang massage. Okay, ito. Doc Lisa. Ang niluluwag natin dun sa mga wall stretch, mamaya, ito, from the back, ha? Ito yung mga trapezius sa neck yan, ha? Napaka-importante yan. Infraspinatus, pati dito sa likod, kasama yan sa frozen shoulder. Ito, teres minor. May mga serratus dito sa may kilikili. Mamaya, itong deltoids. Braso, ito yung malaki kay Doc Lisa, yung deltoids niya. Importante yan, luluwagin natin yan. Tapos dito, sa may scapula, supraspinatus, infraspinatus, meron tayong massage para dyan ipapakita. Yan ang mga tumitigas na litid sa shoulders ninyo. Ha? Kaya ipapakita natin ngayon ang napakagandang massage. Okay? Nakalimutan ko sabihin, kailangan nyo ng isang coconut oil or kailangan nyo ng konting ito, Doc Lisa. Coconut oil or lotion. Hindi ko nasabi. Anyway, kung wala kayong coconut oil or lotion, pwede rin. Pero kung gusto nyo coconut oil, kumuha kayo ng coconut oil. Ito po ang napakahalagang part sa show natin ngayon, self-massage for frozen shoulder. Sige, Doc Lisa. Tabingi tayo konti para makita natin shoulder mo. Yan. Sige. Okay. So, may coconut oil na siya. Ang first massage, gawin nyo po to. Okay lang, maghugas tayo mamaya ng kamay, ha? So, yung hinlalaki, gawin nyo po to, self-massage. Ilalagay sa kilikili. Yan, sa kilikili. Yan, sa pinaka mabahong parte ng kilikili. Idiin at i-clasp. Yan, sige. Bigger clasp. Bigger. Yan. First massage yan. Sundan nyo po. Kahit may baro, okay lang, ha? First massage yan. Hindi lang dyan sa likod minamassage, pati yung sa loob ng kilikili. Ganito po ang secret dito, ha? Hahanapin nyo yung pinaka-matigas, pinaka-tight band, pinaka-masakit na part, at kailangan konting sakit lang. Mga kung 1 to 10 ang sakit, 1 ang hindi masakit, 10 ang pinaka-masakit, dapat mga 5 lang, ha? Dito, nandito, ang subscapularis dyan sa loob. Yan, iluluwag nyo, dahan-dahan lang, ha? Yung kaya nyo lang matiis, wag naman bugbugin maigi.
Ano, Doc Lisa? Ano masasabi mo? May konting sakit pero doon nyo i-concentrate yung inyong pagmamassage. Okay. Yan ang first massage, ha? Self-massage po tayo. Okay. Yung sa hinlalaki, doon sa pinaka masakit na parte ng... meron ka bang litid na kukuha? Oo, meron diyang matitigas na litid kasi lagi niyong ginagamit yan sa pagluluto, paglalaba, pagsasampay. Okay. Tapos, meron pa tayong gagawin. Napakaganda. Side view ka lang, Doc Lisa. Okay. Whole body, i-clasp mo maigi. Yan, ha. Habang yung kamay niya nandyan. Tapos, yung daliri niya, yung hinlalaki nandun sa may kilikili. Okay. Iikot-ikutin to. Konting swing. Yan. Konti-konti lang. Napakaganda niyan. Yung thumb niya nasa kilikili, doon sa matigas, habang ginagalaw niya, medyo masakit yan kasi naluluwag niya yan. This is active release. Diba, Doc Lisa? Ang ganda nito. Maraming nagtuturo nito sa internet, active release. Kasi kadalasan na dyan yung problema. This is the first part. Okay. Next, gagawin natin ang next release ay tapos nung sa likod, sa harap naman, yung pectoralis major. Hindi, same pa rin. Dito, yan. Yan ang pectoralis major. Okay, sige. Banatan mo yung pectoralis major. Luwagan ang pectoralis major. Sama mo na dito, banda rito sa taas. Sige, pectoralis major. Isang muscle yan eh. Pinakita ko nga kanina. Ito, may picture pa nga ako. Ginawa ko to para sa inyo. Pectoralis major. Namumula na. Namumula na kakamassage. Okay lang yan. Lagyan mo ng coconut oil. O pwede mo lagyan ng lotion. Pwedeng Johnson's, Lander. Ayan, part 2. Okay. Yan yung number 2, pectoralis. Gawin niyo po. Gawin niyo po. Sabayan niyo si Doc Lisa. Tapos niyan, so, yan mga nilulubag sa shoulder, pati na rin yung pectoralis minor sa harap. Luwag nyo po. Luwag nyo yan. Ano feeling, Doc Lisa? Oo. Mapapansin nyo, ito din, masisikip yan. Tapos, dun sa pagitan ng mga buto, kapain nyo dun, may makikirot dyan na parang gitara. Kailangan yung i-release yan at i-masahe. Sariling sikap tayo. Paano? Siyempre, nagtitipid tayo eh. Yan, mapapansin nyo parang gitara dyan. Oo. Kasi pag masikip yan, hindi mo ma-open yung shoulder nyo, ha? Hindi mo ma-open eh. Tinuro namin sa inyo, yung first, sa likod ng kilikili. Second, sa harap, yung pectoralis. Third, dito sa pinakadibdib. Okay ba? Sundan-sundan lahat. Number 4, sa leeg naman. Yan. Buong leeg. Yan. Big one. Yan. That's the trapezius. Gawin nyo po. Nako, sarap niyan. Ipitin mo maigi yan. Ilurin natin maigi to. Sige. Dito. Parang kayong nagpipiga na parang nagmamasahe. Nagpipiga. Pigain. Ha? Dito sa likod. Tapos, pigain na rin. Masakit to, lalo na pag mabigat ang inyong mga bag. Oo. Diyan yung mafe-feel na masakit. Pagpiga niya, sabayin mo na rin banda rito sa levator, sa ilalim ng leeg. Yan, banda rito. Yan, pigain mo na rin dyan. Actually, kailangan mo iluwag yung buong yan. Oo. Ang tawag dyan ay ang trapezius and levator muscle. Niluluwag natin yan. Gawin niyo po, napakasarap nitong exercise. Giginhawa kayo, lalo na sa mga OFW, mga kasambahay, mechanic. Ang next, hindi, ito na yung next. Ito yung pinakagusto ko eh. Number 5, yung deltoid massage. So, ilalagay ulit yung kamay sa kilikili. At itong 4 na daliri ay i-strip. Strip down. Yan. Strip down. Dito. Strip down. Yan. So, gawin nyo po. Strip down. Strip down. Napakasarap niyan. This is the best massage. Strip down. Gawin nyo po. Pampaluwag to ng shoulders para magamit natin yung balikan natin. Yan. Strip down mo dito.
Pati dito sa likod. I-strip down mo dyan, Doc Lisa. Yan, strip down natin. Okay, so yan ang pinapakita natin. Mga exercise para sa inyo. Yes, Doc Lisa, ano mga comments mo para dito? Habang ginagawa nyo to, pag kinapa nyo, dun nyo lang malalaman, aba, masakit pala doon. So, madidiscover ninyo. At maraming matitigas, parang mga gitara, yun yung i-strip nyo or iisa-isahin yung himayin. Yun ang Tagalog doon. At malaki ang igiginhawa nyo. Kasi maraming trabaho talaga tong balikat natin. Kahit kayo ay nag-uopisina, nagko-computer, lahat ng mga cooks, nagluluto, naglalaba, nagsasampay, naglilinis ng mga agiw, lahat yan ang gumagana, shoulders. Ayan ha, so kitang-kita nyo na, pinakita namin lahat ng exercise para sa balikat. Kompletong-kompleto mula sa umpisa, paggamit ng payong, at meron pa pala papakita, Doc Lisa, tapusin ko na, palit naman tayo. Ano naman? Akin, silya ko to. Papakita ko itong mga props ko pala. Itong mga props. Oo. Ito pala sana, kung makakabili kayo, Doc Lisa, kanting lapit. Kailangan nyo bumili ng isang ganito. Mura lang. Saan ba meron? Parang... Sa mga Miniso. Wala natin sa Miniso. Basta kailangan curved siya. Curved. Pang supraspinatus and infraspinatus. Dito yan. So, pag meron kayong curve, or kung meron magmamassage sa inyo, mas okay. Dito sa ibabaw sa likod eh. Itong gusto natin ayusin eh. Dito. Minsan masakit yan. Kasama yan sa shoulders. Kaya kung meron kayong ganito, pwede nyo i-press. You know? See? Napakasarap po. Napipress ko siya. Dito sa ibabaw. Kung saan yung matigas, so i-press nyo a few seconds. Yan. Sarap nito. Tapos dito sa may ilalim. Mura lang to. Lalo na sa abroad. Ang daming binibenta nito sa abroad. Ito. Pero ito lang yung kailangan nyo bilhin. Kung meron kayong gustong bilhin, itong curved. Kasi makakatulong siya. Ito. May iba bola lang, yung iba matulis. Okay siya. So, ganito yan. Sa ibabaw ginagawa, ikot-ikutin. Ganong kasakit? Mararamdaman niya, masarap eh. Hindi siya masakit. Delikado, hindi delikado. Okay siya. Tapos, yung iba naman, bukod dito sa may leeg, dito sa may scapula, itong buto natin dito, meron naman pa side view. Pakita mo, Doc Lisa. Pwede rin pa ganito. Sa may ilalim. Yan. Kung merong masakit dito. Pwede rin natin gamitin. Okay ba? Dami namin na research para sa inyo. So, ito po, napakahalaga. Pwede kayo bumili. Ang bili ko dito, parang 150 pesos eh. Ngayon, itong mga ibang nabibili natin sa tabi-tabi, sa akin, hindi siya ganun ka-useful. Ano lang, masarap lang siya. Masarap. Pang-relax. Pamparelax. Pwede itong mga ganito siguro pamparelax o yung sa mga atleta. Minsan kasi yung muscle sa mga atleta, bago tumakbo, pinapalo-palo nila eh. Doc Lisa, pakita mo. Ayan, pinapalo-palo nila para gumising yung muscle. Pwede yun. Pwede yun. Pero pamparelease, hindi gaano. Itong isa, ganoon din. Tapping din eh. Hindi rin ganun ka-useful, pero masarap lang kung gusto nyo gawin. Yung ganitong mga stick, kung let's say, hindi kaya ng kamay ninyo. Ang pag-massage pala ganito. Kung meron magmamassage sa inyo, pwedeng thumb. Thumb ang gagamitin. Tapos pwedeng daliri. Daliri gagamitin. Another strategy. Tapos pwede, kung medyo matigas, ito, knuckles. Pwede rin knuckles, ha? Knuckles. Pero ito, kung masakit na masakit at matigas na matigas, knuckles. Pero kadalasan, thumb lang, tsaka ito. Yung iba nga ginagamit siku eh, di ba? So, ito, pwede ito gamitin. Ang problema ko lang dito, wag lang masyado madiin. Kasi kung masyado madiin, baka mabali eh. Pag nabali, syempre may kahoy, masugatan kayo. Yun lang ang problema ko sa ganito. Meron ding isang rolling. Ito medyo may tulong to eh. May tulong to. Pero yung mga pinakita naming massage sa inyo, mas maganda. At last na lang, may nabili si Doc Lisa. Para sa leeg siya eh. Ito, para sa leeg. Pakita mo, Doc Lisa.
Pero sa akin, hindi naman delikado dito. Basta dito lang sa taas-taas, sa labas lang. May tulong naman siya. Pero not necessarily. Kung wala kayong pambili nito, hindi naman kailangan. So, yung mga tinuro namin ni Doc Lisa dito, napakalaga. Ulitin ko lang yung massage, ha. Ito lang, pakita ko. Number 1, ganito, ha. Number 1, subscapula at the back. Number 2, pag ganito, pectoralis. Pectoralis, number 2. Number 3, dito sa harap. Strip mo. Number 4, trapezius, ha. Ito, trapezius. Tapos dito sa levator, number 4. And number 5, kailangan may ganito ka, number 5. Tapos, pag nalubag mo na, galaw-galawin. Kamusta? Okay na ba? So, yan yung kompletong regimen natin sa frozen shoulder. Ulit-ulitin nyo lang araw-araw, lalo na yung ginawa ni Doc Lisa sa wall. Ulit-ulitin nyo lang, konti-konti, tiyagaan nyo, lulubag ulit ang shoulder nyo. At pwede kayo mag-hot pack. Hot pack. Mainit hot pack para medyo lumambot yung litid sa inyong kamay. Okay? Si Doc Lisa may ituturo sa atin tungkol sa itlog. Egg. Egg. Yes. Ano ba itong pinagagawa mo, Doc Lisa? Actually, dun sa mga kaedading ko, ito na yung pagkakataon yung maging Alice Dixon. Yung I can feel it. Bakit I Yan. can feel it? Kasi yan yung commercial na ng shampoo eh. Napakita mo edad Yan. mo. So anyway, magandang araw muli sa inyo. Ito po si Doc Willie at Doc Liza para magbigay ng mga pang-araw-araw na tips. Ngayon, ang i-discuss ko po ay tungkol sa itlog or eggs. Ang tanong ng mga kababayan natin at saka marami rin po naging diskusyon to ng maraming mga doktor, masustansya ba ang eggs o nakakasama ang eggs? So, i-weigh po natin. So, titimbangin natin kung may benepisyo o mas nakaka-harm ang pagkain ng itlog. So, pwede kainin ba o hindi? Una sa lahat, ang itlog ay napakaraming bitamina, 13 bitamina at mineral, protina, 9 na essential amino acids tulad ng leucine. Meron din siyang choline, selenium, vitamin D, vitamin B2, phosphorus, riboflavin, zinc, at iron. Number 1, yung choline. Alam nyo ba na yung 100% na pangangailangan natin ng choline nandito na sa itlog. Importante itong kainin ng mga buntis dahil sa pag-develop ng utak ng kanilang baby. At nakita din nila na yung mga adults naman na kumakain ng itlog, mas improve yung kanilang pag-iisip o yung cognitive performance nitong ating mga adults. At ang choline, kailangan ng ating cellula, yung cell membrane. At kailangan din sa pag-metabolize ng fats at cholesterol. So, kailangan natin yung choline. Yung choline nandun sa yolk ng egg o dun sa pula ng egg. At dun sa pula ng egg, nandun din yung lutein at saka yung zeaxanthin. Kailangan to ng ating mga mata. Antioxidant to para maiwasan yung cataract at saka yung tinatawag na age-related macular degeneration. Maraming nasasabihan yan ngayon para sa mata to. Meron din siyang vitamin D. Alam nyo ba na ang itlog ay isa sa may natural na vitamin D na pagkain? Kasi vitamin D nakukuha lang natin sa araw. Talagang ilang pagkain lang ang nagko-contain ng vitamin D. At isa na nga dito ay itlog. Vitamin D para sa buto at sa immune system natin. Meron din siyang biotin. Coenzyme to. So, sangkap ito ng 5 importanteng enzymes para sa paggamit ng carbohydrates, ng taba at ng protina. Diba, kinakain natin yon. Yung pantothenic acid, coenzyme din yon or sangkap ng fatty acids ng katawan para masigurado na yung pagkain na kinain natin ay maging energy. At yung hindi natin nagamit, ma-imbak natin bilang fats. So, yan yung mga
na dito sa loob ng egg. Yung zinc, 100% na kailangan natin ng zinc, nandito din sa itlog. Kailangan ng zinc dun sa mga buntis kasi kailangan to sa paglaki ng kanilang baby sa loob, pangpagaling ng sugat, at source ng zinc dun sa mga elderly na or dun sa mga tao na vegetarian, yung hindi gaano kumakain ng meat. So, pwede silang kumuha dito ng zinc. Iron, yung 100% na pangangailangan natin ng iron, nandito na sa egg. Kasi ang iron, kailangan yun sa pag-develop ng muscle. Lalo na doon sa mga lumalaking bata at teenagers. Kasi yun nga mga teenagers, pag lumalaki sila, lalo na yung mga lalaking teenagers, kailangan nila ng maraming muscle mass. Kailangan mag-develop o lumaki yung kanilang muscle, sumabay sa kanilang paglaki. So, source to ng iron. At doon sa mga may edad na hindi na gaanong makakain o kulang na sa iron, pakainin na lang natin ng malasadong itlog kasi kailangan nila soft diet. So, pwede din ito. At doon sa ating bansa na alam naman natin, mahal ang mga karne, egg napakamura po. Murang source ng protina. So, mura po ang itlog. Meron pa siyang leucine o yung mga amino acids para sa muscle. At alam niyo po ba sa isang pag-aaral ng Purdue University sa Amerika, nakita nila yung mga carotenoids tulad ng beta-carotene tsaka alpha-carotene. Ito po, nakita nila, pag daw yung iyong salad mo, nilagyan mo ng, di ba may nilagang itlog na hiniwa, nilalagay sa salad. So may benepisyo pala kasi mas na-absorb yung beta-carotene, yung alpha-carotene, at yung vitamin E. 7 times more absorption nung vitamin E. Pag yung iyong salad, nilagyan mo ng nilagang egg o cooked egg. Hard-boiled. Oo, or hard-boiled egg. Yan. So, yun ang nakita nilang pag-aaral. Kaya sa pagsasalad ninyo, lagyan nyo na ng nilagang itlog. At alam nyo ba, ang itlog ay merong fat. Diba? Yun ang pinagdedebatihan sa lahat. Yung fat na yun, nakakabagal ng digestion. Anong ibig sabihin nun? Di mas matagal kayong busog. Kaya nga yung mga tao na nag-almusal ng egg, nakakatagal sila hanggang tanghalian. Kaya isama nyo ito sa inyong almusal. Diba nga ang mga nagda-diet, egg ang kinakain. So ngayon, pag-uusapan na natin, makabubuti ba o makakasama ang pagkain ng itlog? So binigay ko na po lahat ng benepisyo. So pinagdidibatihan to ng mga cardiologists, debate ng mga nutritionist. So sabi ng Harvard School of Public Health, moderate egg consumption. Anong ibig sabihin nun? 1 egg a day ay ubra naman po doon sa mga healthy individuals at pwede nating isama sa ating healthy diet kasi kasama naman talaga to doon sa plate, doon sa Healthy Pinoy, Pinoy healthy plate, kasama po ang itlog. At nakita ng Harvard School of Public Health na yung 1 egg a day ay hindi po nagpapataas ng risk natin sa pagkakaroon ng heart disease. Kasi 1 egg a day naman. Ngayon, dun po sa matataas na talaga ang cholesterol. Sa Amerika, may tinatawag silang TLC diet o yung Therapeutic Lifestyle Changes diet. Ibig sabihin, kailangan low saturated fat lang yung kakainin nila at low cholesterol. Eating plan lang sila. Ang ibig sabihin lang po nun, mga hanggang 2 egg yolks a week ay allowed pa po. Alam naman po natin, ang saturated fat, hindi naman po kasi 2 grams of saturated fat lang ang egg. Ang talagang source ng saturated fat, hindi po ba yung mga cakes and pastries, bacon, butter, di yan na lang po ang iwasan natin. Pumunta naman tayo sa calories. Alam niyo po ba na isang chicken egg, ayan, mga 149 or 150 calories para madaling tandaan. At ito naman po ay duck egg. Ito, duck, pato. 185 calories. Bakit? Kasi po, yung duck egg, mas malaki ng konti doon sa chicken egg.
So, kaya mas mataas ng konti yung kanyang calories. Okay? Tapos po, mapunta tayo dun sa itlog ng pugo. Ang itlog ng pugo, di ba maliit? Ito po kasi luto na wala ako nung hilaw. 14 calories per pugo egg. Mga 4 na pugo egg ay katumbas ng isang chicken egg. Mga 4 to 5, yan po ang katumbas ng 4 pugo eggs, 4 to 5 pugo eggs sa isang itlog ng manok. Ngayon, yung egg whites natin, yun pong chicken, 215 milligrams of cholesterol lang po ang meron. Allowed naman po tayo ng 300 milligrams of cholesterol a day. Yan. So, isang chicken egg, 5 grams of fat, 2 grams po doon ay saturated fat. Yan. Yung egg white nito, no cholesterol. Kaya mas kaunti ang calories kesa dun sa buong itlog. So, yun nga pong binigyan ng mga TLC diet o yung matataas na yung cholesterol. Pwede naman po, puro egg whites ang gamitin ninyo. Paano po? Gawin yung omelette. Kunin nyo lang yung egg white, ibatin nyo mabuti hanggang mag-foam, yung talagang bating-bati. Tapos, aalsa yun. Tapos, lagyan nyo ng sibuyas, white pepper, at pwede nyo lagyan ng iba't ibang gulay, katulad ng mushroom, ng mga spinach, o kung ano pa pong gusto nyong isahog. So, pwede po, kasi yung egg white, protina po yan. Tsaka alam nyo po, yung protina, mas mabilis siyang maluto. Kaya minsan, pag nag-sunny side up tayo, mas naunang naluto yung puti kumpara dun sa pula, dun sa egg yolk. Medyo mahuhuli. Kaya wag nyo rin pong gaanong tatagalan ng pagluluto kasi kukunat yung puti ng inyong sunny side up. So, ang tip ko nga pagluluto, kailangan low or medium fire lang. Wag nyo pong ihahay kasi baka kumunat yung omelette nyo o yung egg nyo. Kailangan medium or low fire lang. At ang nutrient, ngayon may tanong ako, ang nutrient ba ng brown egg ay mas madami kumpara sa white egg? Hindi po. Ayon po sa pag-aaral, kahit iba-iba po ang kulay ng inyong egg, pareho lang po ang white sa brown, same amount of nutrients. Tapos makikita nyo pa dun sa lagyanan, may grade AA, grade A, grade B. Pareho lang ho ang nutrient dun sa loob nun. Paano yung pag-alaga? Mas nutritious ba kung organic? Pareho din po, ma-organic siya, ma-free range siya, or yung conventional, yung kinulong na manok, pareho rin po ang taglay niyang nutrients. Kung itapon na lang natin ng pula, sabi ng iba, sayang naman po kasi nandun sa yolk, yung mga in-enumerate ko kanina, yung mga choline, yung mga biotin, di ba? Nandun yung maraming vitamina at mineral. Ngayon, mapunta tayo dun sa quail eggs and pugo. Pareho lang ho ang lasa nito sa itlog ng manok. Yung duck egg nga po, sabi ko, mas malaki lang ng konti. Pag sinabi naman nating Penoy, alam nyo yung Penoy, di ba may balot? Balot, 17 days or more siyang pinainitan. Yung Penoy naman po, mga 13 hanggang 14 days lang. Tapos meron pa yan yung masabaw. Ibig sabihin, yung masabaw na Penoy, may linya yan. Pag masabaw na Penoy, vertical or haba, yung may nakasulat o kaya may S, ibig sabihin sabaw. Pag yung tuyong Penoy, pabilog naman yung sulat niya. At ito pong kwek-kwek, ito yung binalot sa harina, deep fry ng 3 to 5 minutes, at nilagyan ng sweet and sour sauce. So ngayon po, masustansya ba ang itlog? Sa aking palagay, oo, masustansya ang itlog, kailangan natin. So, pag tinignan natin yung benefits niya, mas marami kang makukuhang benefits kesa sa hindi mo kainin. Salamat po. Kaya pala malakas ka sa itlog eh. Kaya ka malusog, maraming itlog. Yan, Yes. malusog. Okay, salamat. So,